guys, welcome to our family vlog. Enjoy watching. Pa-subscribe naman guys at paki-click na lang ng notification bell. So ito pala guys, magluluto tayo ngayon ng carbonara. So this is my own version. Nakita ko lang din sa YouTube. Ayan, yung mga pinamili ko. So meron na palang Fiesta na nakaset na. Meron na siyang sauce. So medyo natimpla na yan. Then pwede mo na lang din gawin yung own version mo ng paggisa. So ayan, yung meron akong ham, sweet ham. Ayan, onions and garlic, Eden cheese, and mushroom. So ayan, ginisa ko na nga yung onions and garlic. Siyempre butter yung ginisa natin. Unsalted butter yung ginamit ko pala guys. So ayan, sarap-sarap yan. Ang bango-bango. So, ayan, medyo late na pala ako ngayon nakakapag-upload. Kung nakikita nyo, weekly na lang ako mag-upload. Kasi nga, guys, ayan, nilagay ko na yung sweet ham. Naging busy kami sa hospital. So, since February 2, ang stepfather ko po ay na-admit doon sa Aklan. So, kailangan ko siya puntahan at dalhin dito sa Iloilo. So, mga 2 days kami sa Aklan at naka-transfer dito sa Iloilo kasi inatake siya ng stroke. At pangalawa niya na na-stroke. So, napakamaselan yung nangyari po na pangalawang stroke kanya. Kasi 165cc na blood po yung nag-rupture doon sa brain. So, medyo talagang na-stress kami talaga. And then, knowing na ako lang mag-isa dito. And si Papa kasi nasa Boracay, Aklan siya. So, doon siya inatake. So, buti nga nilang mahal na mahal din siya ng mga co-worker niya. Super talagang admit din talaga nila, sinamahan. Saka yun nga, transfer kami dito sa Iloilo, pinag-decide kami kung mag-brain surgery ba kami. And then later on nalaman din na sobrang taas pala ng creatinine na 600 hanggang up to 1,000 creatinine. So kasi hindi siya pwede dapatan ng gamot sa brain kung hindi malason yung creatinine niya o hindi pwede mag-dialysis. So, ayan, nilagay ko na yung creamer. So, it's been a tough month, last month, guys. And then, sumabay din na yung I have also problem din sa trabaho ko, sa team leader ko. So, and then, parang din naman, everything goes well din naman kasi I don't wanna stay na din naman. And then, yun nga, mayroon akong call handling daw na pinakinggan daw ng client na I did not release the survey. So, I stayed in the line, tawag doon call riding, which is bawal daw yan. Pero, mostly talaga lahat kami nagko-call riding kasi kapag just like example, pinapasa mo siya sa ibang department, then you stayed in the line or hindi ka nagbigay ng survey. So, ayun. Yung ayaw ko lang kasi may time na mayroong it's not power interruption, it's connection interruption or system issue. And then, doon, kinukuha ng TL ko yung minaminus niya doon sa overtime. Which is, sabi ko, hindi yun pwede. Bakit mo i-minus doon sa overtime ko? Kasi nagtanong ako sa ibang team leader kung
mina-minus ba nila yung system issue. Kasi, di ba, nasa work from home ako. So, sobrang pinaninindigan niya talaga. So, sabi ko, hindi pwede kasi hindi naman ako late mag time in. Yung problema lang is mayroong system issue. Then, it went up. Ang laki kasi yung bayad, guys, sa overtime. Tapos, doon niya ikakaltas yung overtime ko. So, syempre, hindi din ako magpatalo. Sinabi ko na, alam ko yung ganyan. Syempre, may background din ako sa HR as a BS Psychology graduate. Tapos, bakit niya yun ikakaltas doon sa overtime ko, yung system issue? It should be, or yung long breaks mo. So, ayan guys, may tumawag, parcel namin pala. Bedning ng father ko darating kasi baka after a week mag-out na siya sa hospital. So, balik tayo doon, no? Kasi sobrang mali. Mali talaga na kahit saan mo yan dadalhin. Mali na just like, may overbreaks din. Minsan, hindi ka on time nakakabalik. Pero, doon dapat yun ibabawas sa tardiness, hindi sa overtime. Kayo ba? So, basic lang yan eh. Sobrang nakakainis at ang bobo. Sorry ha, kahit mapanood mo to, ang bobo, ang babaw. Kasi, yung tardiness mo, na hindi ka may late ka ha. May late nga yung nasa site, na on-site. At alam niya naman na na okay lang sa akin kapag talagang kasalanan ko talaga. Hindi dapat talaga doon yun ibawas sa tardiness. Hindi mo yun ibabawas sa overtime. Iba kasi yung bawas sa tardiness and then iba din pag overtime. Yung overtime kasi syempre malaki yan yung per hour mo. Doon may babawas. So, okay. So talagang it's okay kung siguro, I don't know, kasi siya naman yung nagbibigay ng citation. Talagang, sabi ko, this is my first time na nangyari to sa akin. Never to nangyari sa mga, nakatatlo na ako na team leader na supervisor ko. Isa, sobrang tagal na niya na. Yung first ko na supervisor is quality assurance for ilang years nasa 5 years na siya yata sa company, and then mga 4 years na siyang quality assurance. So alam niya yun, pero never ako nagkaroon ng issue about payroll. And then this newbie na na team leader, acting na ganito ganyan. Nasaan yung yung it should be in the right naman na kung yung pagbabawas. You're not the HR. Yes, you're the team leader, pero it should be in the proper naman. You should ask your colleague, hindi because I know like this, sabi niya, this is my final decision. Pero kasi nga nagsabi talaga ako, nag-voice out ako. So later on, after like after a week na hindi na talaga ako pumapansin. So na lang ako, nag-focus na lang ako sa survey kasi super you know what, it should be na 11 PM pa dapat ako mag-in, pero dahil we are forced, or we are mandatory sa amin na mag-log in for an hour ahead of our shift. So 10 PM, before 10 PM dapat mag-log in na. So nagla-log in na ako, nag-receive na ako ng calls. And then super sad lang kasi nung January medyo umu-okay. Nagkakaroon ako ng 10 surveys. It just happened not only in my calls, madaming regular na BPO na employee na kasama ko din sa ibang team, at ngayon meron din akong kasama na ganyan. Kasi same din kami ng about din sa mga logouts, same, which is ngayon din kami nagka-problema sa bagong team leader na to. So just so you know na mali yung ginagawa mo, and it's just
position, pero we're still the same employee. You should give consideration. Hindi lang ako yung nagrereklamo. Madami sa team yung nagrereklamo. So, 'di ba? Kahit yung dati ding kasamahan niya sa work na isang support, she did not give any consideration. So, pag ganito yung kasama mo sa work, ako tenured na ako. Kasi kami nito, sabay lang kami lahat eh. Kasi there are mga new team leader. So, pero sabay lang kami sa pag-hire sa amin. So, same lang kami ng katagalan sa company. So, wag mo ako sabihin ng ganito ganyan. Kasi pareho lang tayo na pumasok sa company. At mas alam ko ang pag-handle sa HR or sa payroll. Kasi nga, ito yung pinag-aralan ko tapos gaganyanin mo. 'Di ba? Sorry ha, pero well, madami naman akong pwedeng applyan. Hindi ako nanghihinayang kasi I see myself naman na hindi talaga ako tatagal dito for just like I'll be staying for 10 years. No way. So, yeah, at least na voice out ko to. At nalaman nyo din ito. Sana makarating to sa'yo talaga. Oo. And, well, yun nga, hindi din ako nang hinayang sabihin na you're under investigation. Kasi alam mo, kung gustuhin talaga ng team leader mo, i-fight ka. Sabi niya, she's so sad, ganito, ganyan. Kung gustuhin niya yan, i-fight ka. Never had any, just like na ganito, ganyan na under investigation daw yung call. Handing, hello, please listen to every call. Lahat ng agent mayroong ganyan. Meron ka talagang call in a day na hindi ka hindi ka nagbibigay ng survey. Meron dyan in a day. Sa out of your 30 calls, kaya mo bang magpa-survey? Kaya mo ba na hindi ka mag-call riding? If you are in the BPO, you know what I mean, di ba? But pag ginaginitan ka talaga, well, ganun talaga yun. So, ayan guys pala, nagpunta pala kami sa bahay ng tita ng asawa ko. So, late na nga ito na-upload. So, ayan pala si Ate Maricel. Ayan. Sayang nga kasi yung sando. Hindi nagkasya sa twins. But it's okay. Wow! Grabe! Bakit wala pa ganyan? Itlog! Bakit? Itlog! Wow! Wala eh! Ah! Why na yun? Ah! Oh! Ari lang oh! Ay! Pimpinan line! Low! Low! Oh! Low tayo na ito 100! 90! Oh! 100! Pinuntahan. Oh! Oh! Ikaw! Oh! Hindi na ako magliwat! Oh!